Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay November 21, 2024, Thursday. At gaya ng expectation natin kasi pinitik lang naman tayo kahapon ni SM. So, nag-pullback na rin siya at nagkaroon na rin ng pullback yung market natin. So, negative 1.61%. Ang hirap pa rin mag-trade sa market, no? So, meron tayong 480K net foreign sell. Net foreign sell pala, no? Pero kanina may 300 million na ano eh. Net foreign buy bago yung pre-close natin. So, nag-close tayo 6,863.01. So, lumalabas yung 6,900. Yun nga yung pinamalakas na resistance ng market natin sa ngayon. Kasi nga, wala ngang pondo ng foreigners dito sa market natin. So, tayo-tayo lang yung madalas mag-trade dito sa market. Okay. So, ito yung ating mga trending stocks for today. Nangunguna sa listahan pa rin natin si dito. Finally, nagkaroon siya may konting breakdown siya kanina. No? Nagkaroon siya ng konting pahinga. So, nagpahinga siya, nag 0%. So, salamat dito sa 13.64 million na net foreign buy ng ating dito na stocks. Ayan. So, meron na rin. Kahit pa paano, buti no, may mga sumasalo siya from the past few days. Kung napansin nyo, merong more than 10 million per day na sumasalo kay dito natin. So, kung wala yon, most likely yung pinag-uusapan natin na piso, dadalawin ni dito natin. Pero tingnan natin kasi may isang araw ulit for the week natin. So, Thursday and Friday, bukas natin malalaman kung yan na nga ba yung pinaka-bottom ni dito as of this time. Tapos pangalawa sa listahan ko, although wala dito sa trending stocks, hinanap ko yung pinakamalaki yung drop for today is si Merrimart. So nag-drop siya wala dito, no? Hindi ko na isulat. Negative 7% yata to. So ito yung nanguna sa mga may volume na nag-drop sa market. So silipin natin kasi naghuhukay din ng price action tong si Merrimart. Tapos si MRC, ayan, natuloy na nga. Nag-bounce na nga po. So after 2 days na nagkokonso si MRC, nag-bounce siya ng 6.02%. So meron siyang 99.75K net foreign buy. Tapos si SPNEC, yan na ba yung bottom niya? So nag-up siya ng 0.96%. Meron yata pinag-uusapan dito kanina. Basahin ko ng konti yung disclosure kanina. So 336K net foreign sell. Plus, lumalaban pa rin siya. So after na hindi naman daw pala niya itutuloy si Casino Plus na acquisition is nag-bounce pero net foreign sell. No? 1.3% na gain for today's trading natin. Meron siyang selling na 7.87 million sa mga foreigners. Tapos si Ayala, si Ali, drop pa rin to, no? O nag-pullback siya. So si S&P yata yung malakas yung pullback kanina. Negative 1.16%. So siguro sa mga properties to. So wala pa rin siyang net foreign buy, 61.36 million net foreign sell. So walang magawa yung niya, no? Yung share buyback nitong si Ali natin. Okay? So Berbad, yung closing natin, binawi din niya yung pitik natin kahapon. So yun yung mga expectation natin kapag pag biglang pinipitik sa pre-close yung market natin, nagtatrap yung mga big players dito sa market natin. So yung galawan sa US market pala kagabi is medyo sideways lang naman siya, no? Tapos ngayon, parang mapula pa rin. Parang hindi yata nila nagustuhan yung balita ni Nvidia. So maganda naman yung earnings niya, Q3 earnings. Pero yung projection niya sa Q4 parang binawasan niya. So ibig sabihin parang nag-i-slow down si Nvidia. So parang ganun yung sentiment ng US market for today's trading. Si Bitcoin, yan, panalong-panalo siya. So, nasa 97K. Papunta na nga po sa 100K si Bitcoin natin. Okay? So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga trending stocks review. So yung mga gusto sumali sa trading group, meron po tayong community. Sali ka lang po dito sa join button natin or doon sa Patreon channel natin. Kung nakasubscribe ka, check mo lang po yung uploaded videos natin, trading stocks, company reviews, mga sample trades sa market,
basic indicators, technical analysis, and yung ating mga basic learning sa market. Okay? So, para sa Play to Earn Games, ayan, delete na ako dito, walang update. So, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader, crypto ko to. Sa social media, Facebook account na Palabi Trader. Ayan. Tapos, dito sa Facebook page na Palabi Traders, ayan, follow mo na lang po ako. Pili ka na lang sa dalawa. So, Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa uh, US, and dito sa bandang cryptos. Okay, so silipin natin ano bang nangyari dito sa mga posts natin. Ayan, kompleto tayo ngayon. Dito muna tayo sa summary. Nasa na si PSE Edge? Wala pa rin ba? Parang may nakita na ako kanina. Ayan, wala pa rin pala si PSE Edge. Hindi ko na-repost. Hanapin natin. Punta tayo dito sa website niya tapos sa repost natin. Wala pa nga. O, ibig sabihin wala pa, no? Okay, so repost natin. Okay, wala. Wala nga siya. Okay, so ito na lang, basahin natin. So sa mga big caps na stocks, meron naman mga pumitik kahit papaano. Si ICT, lumalaban pa rin siya 2.26%. Tapos ito malakas yung bounce ni Ayala. Corporation natin, 1.93%. Tapos si JT Cap, 1.37%. So SM, binawi din po niya yung 7% kapon, 5.78%. Tinamaan yung alaga natin, si SMPH, minus 4.11%, URC minus 3.4%, dami nag-drop. Aboites minus 3%, Globe minus 2.78%, si Wilcon minus 2.58%, Nickel minus 2.51%, and the rest is more, ang dami, more than 1% na laglagan dito sa mga big caps natin. Okay, foreign funds sold, BPI, East, West, ASEN, Alter, FGen, CNPF, EMI, FB, ABG, Avoites, DMC, GGS, Ali, Meg, Robinson, Globetel, Converge, at saka si ATI. Ito naman yung mga binili, foreign funds bought, AUB, ay mga banks, BDO, CBC, Metrobank, AP, MER, SCC, FCG, GSMI, Jollibee, Keeper, Monde, AC, JT Cap, ARITS, CLI, CRIT, DDMPR dito, ICT, MAC, Pure Gold, and 7-Eleven. EI prepares private placement by preferred shares. SPNEC, okay, subsidiary. Ayan, ito pala yung good news ni kaya siguro siya pinag-usapan. Tignan natin bukas kung pumitik to. Breaks ground for Mtera Solar Project, the world's largest integrated solar and battery storage facility in Nueva Ecija. Okay? Okay, reminders po. Yung mga bibili ng yung mga may gustong bumili ng ating follow-on offering kay dito, ayan, merong link dito si Philippine Stock Exchange. Yung may gusto lang ha. So, masyadong mababa. Oh, okay, maganda siya. Maganda siya na bilhin kasi piso lang. Eh, yung price niya ngayon 1.4, di ba? So, meron siyang 40% na upside. Pero, yun ay assuming na hindi bababa yung price action niya. Okay? SM minus 4%, so nag-pullback na. Plus, fully on subsidiary. Ito din yung catalyst ni Plus. Passes the qualification stage for federal license with Brazil Ministry of Finance awards and bets. Okay. Tapos si Bitcoin, ayan. So, hindi lang 95, 97K na siya ng Bitcoin. Congrats po. Alternergy Holdings received first tranche of financing for the Tanay Wind Power Project, EI, to raise 2 billion from preferred shares. Meralco allots 25 billion for distribution business. Okay, tapos si BBT through its subsidiary secured a 15-year power supply agreement, Nvidia. So, na-disappoint yung investor natin. Okay, FGen will supply 600 kilowatt of clean hydroelectric power. Field rate aims to boost its office portfolio. EI Jollibee, ito, buti pa si Jollibee, nakabawi na, is set to fully acquire Tempu 1. Meg Emirates plans to diversify Emirates portfolio by adding retail space. Meralco is allocating, meron tayong Bitcoin dito lumilipad, 25 billion in 2025 to storm harden its distribution
system. Tsaka yung galawan sa US market is sideways lang po siya kagabi. Parang sideways din ulit yung yung galawan dito sa US market natin. Okay? So, yun lang, yung mga balita, patalastas ulit yung ating Petron, yung mga gusto ng guide sa trading po. Sa Philippine markets is sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa PSE. Okay, so nag-drop tayo 1.61%, 68 nga ulit. Tapos 480K net foreign sales. So medyo nag-subside naman na yung yung foreigners natin. So most likely magandang support na yung 6,500. Wala na kasi masyadong net foreign sale. Tapos syempre natin na lang natin is net foreign by the market. So nauntog tayo bago mag-RSI 50, indication ng syempre weakness ng market. And nagtatry pa rin na mag-recover yung itsura ng MACD formation natin. So nagbago na yung direction ng ng RSI natin, pero so baka sa bears dito muna sa range na to 6569 kasi parang nauntog yung galawan niya dito. Okay? So nakita natin yung mga winners ng mga big caps. So pinaka-winner natin is Philippine Airlines, no? Okay. So nag-bounce lang siya. ABG pa rin, yung pinaka-winner natin, panhalo yung mga malalakas yung loob. Congrats po. 10.93%. Hindi na siya nag-trending eh. Ayan, ang hirap naman sumabay kapag sobrang taas na, no? So watch na lang tayo sa mga mga pullbacks. Next, MRC, so 6% na pala pinakamataas ngayon. Tapos sino pa? May volume lang Wala kasing volume yung iba eh. Masyadong mababa. Manila Water, ayan, nag-recover na. Si Manila Water, ICT, ayan, nag-up. Ayala Corporation, so nagre-recover 1.9. Ayan. Konti lang, no? JT Cap 1.37. Mga big caps pa rin yung gumagalaw pala sa market. Tapos si Merrimart, ayan, sinama ko kasi parang papag-usapan natin yung naguhukay na stocks natin, 7.81%. Si Apollo, minus 6 din. Minus 6%. Si SM, minus 5. Si, sino pa? Primex, minus 4. Walang volume si Primex. All HC, minus 2. Lalim na rin yan. May All HC natin. ASEN, okay, di pa, no? Naghanap pa ng support, 2.23%. Tapos si DMC, minus 1.92. Palalim na rin pala to si DMC natin. Okay, so dami nag-drop na stocks converge. Nag-drop din po siya. Okay, balik tayo dito. Silip tayo ng konti dito sa US market. Okay. Kagabi, sideways lang. Nag-drop sila ng nung during the trading day, no? Kasi inaantay yung result ni Nvidia. Lumabas yung result ni Nvidia. Hindi naman daw. Maganda yung earnings niya, Q3, pero Q4, para mababa yata yung projection niya. Kaya, tingnan mo yung market nila ngayon is namumula. So, S&P futures, minus 0.26. Dow futures, minus 0.09. And then, Nasdaq is minus 0.35%. So, kahit dito sa bandang Europe, okay. Yung isang scare pala na lumalabas, naalala ko, kahapon pa pala yun. Di ba, pwede nang gamitin ng Ukraine yung mga missile ng US papunta sa Russia. Dati kasi pinagbabawal yun eh. So ngayon, parang nagbago yung yung stance ni Biden administration natin. Pinayagan na. Ito naman si Russia, so nananakot siya ngayon. Ang ginawa niya yung mga permit siguro o mga approvals na kailangan niya para mag-launch ng nuclear power nuclear rocket sa Ukraine is parang yung mga requirements para magawa yon is binabaan siya. So nagkakaroon ng takutan ngayon dito sa US at saka Europe. Kasama na yun sa negative sentiment ng US, pero sa Europe yata yung kaya pala nag-drop na siya ng ilang araw na rin. So, mga 3 days ago yata yun na-announce. Okay? So, yun yung isa sa iniinda ng kung global markets yung usapan natin. Okay? So, dito sa Asia markets, nag-drop. Okay. Puro drop din. Paisa-isa lang yung berde. So, lahat pala. Drop dito, tapos si crypto. Ayan. So, hataw si Crypto natin, 97K na po siya. Ethereum. So, nandito yung trend ng market kasi nga gawa ni
Donald Trump. So Ethereum 3.1, BNB 608. So crypto lang naman. The rest is nagpo-pullback siya, no. San si Dodge? Nag-pullback din siya. Shiba, nag-pullback. Si Pepecoin natin, nag-pullback din siya. So Bitcoin yung ano, yung malakas kasi may isang company na ano parang fund management din siya. Bumili ng maraming ano worth 15,000 Bitcoins yata. So sobrang laki ng binili. Si letter M yung ano nakalimutan ko yung pangalan niya. Yung fund management na yun. Naka-list din sa US stock. So bumili siya maraming cryptos. Kaya medyo hataw si Bitcoin natin. Okay? Tapos syempre kontrolado ng mga mga big banks yung yung mga cryptos natin. Ayan, so balik tayo dito sa Galawan Market. Silip tayo ng konti. Pangit pa rin naman majority ng mga stocks natin. Maliban na lang kung nakabantay ka kay ABG, panalo, di ba? Pero majority ng stocks, pullback lang yung mga stocks natin. So nagkaroon siya ng temporary bottom. So makakatulong to doon sa sa follow-on offering niya kung hindi na siya masyadong mag-slide below ng 1.35, di ba? Mas maakit silang bumili kasi piso lang siya and then ito 1.3. So 30%, 'di ba? Tama ba? 30% higher yung current price. So meron siyang kung hindi yun ay usapan natin kung hindi na bababa yung price action natin sa 1.05, panalo yung bibili ng follow-on offering. Pero alam natin for the short term kasi additional shares bibigat itong si dito natin. Syempre hindi natin alam kung gaano kalakas yung epekto niya pag na-list na yung mga FOO shares. Ako naman, inaantay ko na good catalyst kay dito is yung Summit Telco na yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naman. Okay? So, okay. Okay, so since masyado akong bearish kay dito, nilalagay ko rin yung support is, sabi ko nga sa inyo, sa back ng head natin, 1.05. And meron pa rin tendency na oversold sa dito. Kasi nandyan na siya eh. Ayan, maliban na lang kung susundan tayo ng green candle bukas siguro. Di maganda yun para sa bounce trade habang ongoing yung follow-on offering dito natin. Okay? So 0% lang siya kasi pero pinag-usapan siya, nanguna siya kasi nag-bounce nga siya. Tapos, sino ba itong bumibili na to? Meron siyang 13.64 million net foreign buy. Okay? So yun lang. Tapos si Bloom sana yung isang trending pero zero din naman yung galaw niya. So naganap na lang ako si Meramart para doon sa mga may hawak pa rin na ito kasi medyo pangit nga po yung galaw niya. So nagkaroon na siya ng breakdown. Kung susundan natin anyway, downtrend pa rin naman yung overall picture niya kasi lower highs, hindi natuloy yung reversal niya. And parang ito yung sinundan niya na pattern. Tama ba yung guhit natin o pinilit lang yung guhit? Adjust natin siya. Ayan. So, tama naman yung guhit natin. Okay? So, nagkaroon siya ng temporary support. Hopefully, yan yung pinaka-support niya kasi nag-bounce, which is nagko-coincide din naman sa malaking downtrend channel natin. So, oversold na. Hopefully, technical bounce na si Meramart bukas. Kailan malakas, no? Minus 7.81%. So, 1.55 million net foreign sell. Okay? Next, MRC. Meron pa tayong mga catalyst dito. Meron ako mga nabuksan dito yung mga press release. Kanino ba to? SPNEC. Mamaya natin basahin yan. Yung isa is Plus at saka yung isa is si Ali. Ayan, basahin natin mamaya yung mga yan. Okay, so ganyan na lang muna si Mermart. Next, MRC, so congrats yung malakas na loob na bumili dito sa bounce area natin. So tataas na natin siya. Titingin ako dito ulit sa piso. Kasi nandiyan na konti na lang, di ba? 88. So maganda lang kay MRC, kahit na nag-drop siya ng malakas, bumabalik pa rin yung, normally kasi nawawala yung volume eh. Bumabalik yung volume, no? 31.47 million. So may nagtutulak sa kanya kung sino man yung broker na yan. So 99.75k net foreign buy, 6% yung galaw niya. Malaki na rin yung bounce ni MRC. So taas ulit natin yung resistance. Hopefully mabot tayo ng piso siguro next week na yan, no? Kasi meron pa siya mga dadaanan dito, mga 0.9, pero piso na ilalagay natin kasi bumabalik yung volume
MRC. Watch out na lang pag bumalik ulit sa bullish side ng RSI 50 si MRC po natin. Okay? So, good vibes tayo dyan. Next, SPNEC. So, yun na yun. Siguro pinaka-catalyst natin yung nabasa natin kanina. So, ano ba yung nabasa natin? Mterra Solar Project breaks ground. Monumental milestone in the Philippines Renewable Energy Transition. Okay? So, may good news. Pero ang inaantay ko naman na good news dito, okay, pangit ng earnings minus 300%. Yung good news natin dapat sa kanya, nakahanap na siya ng mga lupa kung saan niya ilalagay yung solar project niya kasi yun yung, kaya na-cancel yung ibang solar project niya. Kaya bigla tayo nag-drop dito eh. So anyway, tingnan natin, mali mo, kasi may gagawa na, di ba? May mga gagawin na siya na project. So malay mo, meron na siyang nakuha na hindi pa nadi-disclose. So nagkakaroon na rin ng konting reversal yung RSI natin. Pero nasa bear side pa rin naman siya and malakas pa rin yung pagka-bearishness ng MACD formation natin. Masyado malaki ba? So pwedeng ibaba ko muna dito sa 1 point, okay, mga 1.11, 1.12. Okay? So 0.96%, malit lang. Pero meron siya mga good news na lumalabas. Kaya siguro napag-uusapan naman siya. Next, Plus. So wala pa yung Casino. Casino Plus natin. Kapangalan pa niya yung yung gusto niyang bilhin. Ano ba yung isa? Espin Easy at saka si Ali. Nakalimutan ko yung isa. Okay, Plus. DG Plus provides update on license to operate in Brazil. Yan, medyo malapit na daw. So, good catalyst para doon sa naunsyaming Casino Plus natin. Pero parang pababa yung yung overall picture mo kung magsasalubong tayo dito sa 20 pesos. So, descending triangle pa rin naman tayo ha. So, hindi pa nakaka-breakout. Maganda makita breakout dito sa 21 pesos, no? Kailangan natin. So, anyway, siguro pwede natin sabihin sideways lang muna yung yung galaw natin dito. Okay, sideways na lang muna si Plus. So, meron siyang 1.3% na gain for today pero wala pang foreigners. 7.87 million net foreign sell. And then lastly, si Ali, siguro ang catalyst ni Ali yung mga share buyback. Pero wala pa namang foreign buying sa kanya. So, parang nag-bottom na siya based sa itsura lang naman niya kasi bumalik na tayo sa MA9. Kahit na negative yung candle natin ngayon kasi may mga pattern ng reversal na, di ba? So, sumisilip na yung RSI plus ganun din yung gustong gawin ng MACD formation. Kailang wala po tayo net foreign buy. So, 61 million net foreign sell. Meron siyang 1.16% na loss for today's trading natin. Pero okay na, di ba? Bounce sa support si Ali natin. Pangit ka lang tignan kasi hanggang sa ngayon, malaki pa rin yung drop niya. So, more than, laki din ng niya, no? Dapat benta na kagad dun, no? Ang layo, 20% na yung pinaka-peak natin sa kanya. Okay, opportunity para dun sa mga hindi nakabili sa kanya last time naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review. Matamlay. Oo, medyo matamlay pa rin yung galaw ng market natin. Kasi wala pa rin nga yung yung balik ng foreigner. So tama nga expectation natin. Retest tayo dito sa 6.8 kung medyo pangit pa rin talaga bukas yung galaw ng market or kung wala pa rin talagang foreign buying sa atin. Okay? So tignan na lang po natin bukas. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe or kung gusto mo ng guide, join ka lang dito sa group. Crypto ko to, follow mo na lang ang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, silipin mo lang yung ating Patreon channel. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.